Palaki ng palaki yun eh. Akala kasi na iba, pagkapasugal-sugal lang, painom-inom lang, napapatawad. Tama, napapatawad yun. Pero pag pinag-uugalian mo ng paulit-ulit, di ka na nagbabago, So po bang kasalanan ng nagagawa ng tao ang walang kapatawaran sa Diyos? Alam nyo, ang kasalanang nagagawa ng tao na walang kapatawaran sa Diyos, akala nung iba, pag malaki ang kasalanan, yun ang walang kapatawaran. Pag maliit, may kapatawaran. Mali po yun. Ang kasalanan po, kahit maliit, kahit malaki, kung hindi mo sinasadya, napapatawad. Sabi ni San Pablo, 1:13 ng Timoteo, ganito. Magama ng una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta. Gayon may kinahabagan ako. Bakit? Sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Pagka nagawa mo po ang kasalanan dahil wala kang pananampalataya, wala kang alam sa Diyos, wala kang alam sa Biblia, napapatawad po yun. Kagaya ni Pablo, kinahabagan siya. Pero pag alam mo na po, tapos sinasadya mo, kahit po maliit yun, pagka araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon ang ginagawa mo, lalaki po ng lalaki, wala rin kapatawaran. Santiago 1:14. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Malaki po yung kasalanan, palaki ng palaki. Halimbawa, sugarol ka. Sugal ka ng Lunes, sugal ka ng Martes, sugal ka ng Miyerkules. Nagsugal ka buong sa linggo, nagsugal ka ng buong buwan, buong taon, habang buhay sugarol ka, ay wala ka pong kaligtasan nun. Palaki ng palaki yun eh. Akala kasi na iba, pagkapasugal-sugal lang, painom-inom lang, napapatawad. Tama, napapatawad yun. Pero pag pinag-uugalian mo ng paulit-ulit, di ka na nagbabago, pakinggan nyo, sa 10:26 ng Hebreo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Tanyo, wala nang patawad yun. Kung sinasadya natin ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala nang haing natitira pa. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kaya wala po sa laki ng o liit. Ang masama po yung sinasadya na natin. Pero kahit malaki yung kasalanan, napagsisihan mo naman, kinumpisal mo sa Diyos, 32:5 ng awit. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Sa English, I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. I will confess my transgression unto the Lord. Sa Diyos ka nagkasala, sa Diyos ka rin mangungumpisal. Kaya, alam nyo, ikinukumpisal sa Diyos eh. At saka dun sa tao na pinagkasalahan mo para mapatawad ka rin ng Diyos.